Sa pagpapatuloy ng clearing operations, pinaalalahanan ni MMDA Chairman Danny Lim ang mga lokal na opisyal ng Baclaran na siguraduhing wala na muling illegal vendors na babalik sa kalsada. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, dinakda ni MMDA Chairman Danny Lim na malinis yung Baclaran. Wala yung mga illegally parked vehicles, wala yung mga illegal vendors, wala yung mga obstruction kahit nga yung kalsada hindi maamoy ngayon dahil binombahan ng tubig mesapon. Hindi naman kasi, Rafi, sorpresa itong inspection na ito. Ang punto ng pagpunta ni Chairman Lim sa Baclaran ay ipaalala yung kasunduan ng MMDA sa mga barangay na kapag hindi nila napanatili yung kaayusan sa kalsada pagkatapos ng mga series of clearing operations ng MMDA, mananagot sila. Sila ang kakasuhan. In fact, hindi man binanggit kung sino-sino yung mga yon at kung anong barangay, 11 barangay captains na raw ang nakasuhan dahil dito. Ngayon ang sinasabi ng barangay chairman ng Baclaran na hindi madali para sa kanila yung pagbabantay dahil limited yung kanilang mga tao at marami daw sa mga illegal vendors sa Baclaran ay hindi naman daw taga doon. Pero under dun sa terms of reference ng Baclaran at ng MMDA, may konsiderasyon naman na binibigay sa kanila during Wednesdays and Sundays. Ito yung araw ng simba ng Baclaran na pinapayagan ng mga sasakyan na umuko pa up to the second lane ng service road ng Baclaran para makaparada pero during masses lamang. Nakikiusap din yung mga vendors na sa mga araw na yon ay payagan naman sila na makapagbenta outside dun sa inalat sa kanilang one lane ng service road dahil yun yung makapalang tao para makapaghanap buhay sila. Titingnan daw ito, baka pwedeng payagan sila momentarily hanggat hindi pa sila talaga naililipat doon sa Southwest Integrated Bus Terminal doon sa Macapagal Boulevard dahil ang plano talaga lahat sila ay doon na ilipat, Rafi. Mark, ididetalye ba ng MMDA kung ano yung mga kasong isinampa doon sa nabanggit mo 11 barangay captains? Dahil alam natin matagal na nga itong kasunduang ito, hindi ba? Noong mga nakaraang administrasyon pa ng MMDA na kapag hindi nga na-maintain, ay sila yung makakasuhan dahil syempre magiging deterrent kung talagang may nakakasuhan at merong nako-convict dahil sa policy niya na Mark. Bali, negligence yung kanilang kinakaso. May undertaking kasi na pinirmahan yung DILG, yung mga barangay chairman at yung MMDA. Na dun sa undertaking na yon, sa kasunduan na yon, ay kailangan na sila ay magpatupad ng kanilang trabaho. So basically, negligence ang sinasampa na kaso sa kanila kung halimbawa after several clearing operations ay patuloy pa rin. At kung halimbawa ay mapapatunayan pa yung tinatawag na butaw, yung lagayan sa pagitan ng mga illegal vendors at saka yung mga dapat nahuhuli sa kanila pero hindi sila inuhuli, kaya patuloy ang problema, ay kakasuhan din sila ng corruption. At yan kasi yung mga sinasabi na pinapayagan ng barangay itong mga illegal vendors dahil nga dyan sa tinatawag na butaw na yan. Bagay na kanilang papatunayan pa kung halimbawa kakasuhan sila ng graft and corruption ng MMDA at sa bisa nitong undertaking na kanilang pinirmahan, Rafi. At kung may special cases, Mark, na pinapayagan ng barangay itong pagtitinda, dapat ipinapaalam ito sa MMDA. Ganun ba yung kalakaran, Mark? Well, specific ito sa Baclaran at sa Baclaran barangay, yung terms of reference na ito na kino-consider yung araw ng Baclaran na Wednesday at saka yung mga misa ng Sunday. Pero ang kasunduan nga, papayagan lamang silang pumarada up to the second lane ng service road sa mga oras lang ng misa. Pero itong terms of reference na ito ay unique para sa Baclaran. At doon naman sa ibang mga barangay ay walang ganyang konsiderasyong ibinibigay, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.